hapon po muli. Ako si Andy Navarro at nakatutok pa rin kayo sa boses ng mga mamamayan kung saan ang boses mo ay pakikinggan. Kung kanina ay ating nakapanayam si Mr. Eduardo Moro at si Mr. Rafi Sarucam ng Philippine Coconut Authority, ngayon naman ay aalamin natin kung ano na nga bang kilos o proyekto ang isinasagawa ng ating magniniyog upang mabalik sa kanila ang nasabing Coconut Levy Fund. Noon nga pong nakaraang Setyembre, ay gumawa ng isang kilusan ng ating magniniyog kung saan sila ay nagmarcha mula Davao hanggang Malacanang upang makausap ang ating Pangulo para baguhin o magsagawa ng isang executive order at ilagay sa trust fund ang nasabing 71 billion peso na halaga ng Coconut Levy Fund. Ngunit bago ko po ipakilala sa inyo ang ating makakapanayam ngayong araw na ito, panoorin po muna natin ito. Siyam na federasyon ang bumuo ng KM71, Marcha ng Magniniyog na ginanap noong September 21 hanggang November 26 noong nakaraang taong 2014. Ito ay isang kilusan ng mga magniniyog upang maihatid ang kanilang mensahe na itatag ang trust fund sa natitirang coconut levy na 71 bilyon kay Pangulong Pinoy. Sa buwan ng Marso, ipinasa ni Senador Cynthia Villar ang bill sa Senado upang ipagdebatehan. Ngunit ano nga ba ang Coconut Farmers Trust Fund? At ano ang benepisyaryo nito sa ating magninyog? Unang-una, bilang trust fund, may sisiguro na ang mga magsasaka ng nyog ay direktang makikinabang sa pondo. Ang inaasahang tustusan ng Coconut Farmers Trust Fund ay ang pagsasagawa ng programa para sa kaunlaran ng magninyog. Nga po ay makakasama natin si Mr. Edgardo Morondos, ang isa sa mga community organizer ng pambansang kilusan ng mga samahang magsasaka o pakisama. At gayon din po ulit si Mr. Rafi Sarucam, ang director ng Philippine Coconut Authority. Magandang hapon po muli sa inyo. Magandang hapon. So, Sir Egay na lang po. So, Sir Egay, gaano po ba ka-importante para sa inyo yung trust fund po? Mahalaga yun kasi magagamit yun para iangat ang buhay ng mga magnyanyog. Kagaya nga kasi nakatali sila sa pagkokopra. Pero batay sa pag nakuha yung trust fund, yung 71 billion na yan, pag nibigyan sa mga magsasaka, ang plano dyan ay magtatayo ng mga coco hubs sa mga lugar na tukoy kung saan mayroong mga magsasaka ng nyog para pagsisimula na iangat ang kanilang mga kabuhayan. Lahat po ba ng magniniyog sang-ayon na mailagay ang 71 billion pesos sa trust fund? Ang magniniyog ay 3 milyon mahigit, pero batay sa nung kami magmarcha mula Davao hanggang Manila, ay tingin ko ganun yung gusto nila kasi magkaroon ng isang co-op kasi naipapaliwanag naman yan sa mga consultation sa bawat probinsya ang mga dinadaanan namin na ito yung layunin ng pagmarcha. At ito'y bahagi para sa pagsisimula, para sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan. Opo. Ngayon pong naipasa na po sa gobyerno, ang particular na po ni Senator Cynthia Villar, ang Bill 2467. Ano pong masasabi niyo dito? Nung Marcha kasi nakausap namin sila ni Senador Bam Aquino at nangako naman siya na tutulong at ginawa naman niya yung pinangako niya. Kami nagpapasalamat kay Senador Cynthia Villar na yung pinag-usapan na ipa-priority nila to bilang isang Senate bill. Yun nga, ang sinasabi ng mga text sa amin ay naipasa na yung executive order or pinirmahan na. Pero yun nga, iba-iba'y naayon sa aming tono. Baka nasa tono nila yan ay hindi magtutugma. Opo. Sir Rafi, paano po ba yung magiging proseso ng pagpapasa po ng bill na yun? Paano mai-implement? Sa akin pong palagay ay dadaan muna sa komitiba ni Senadora Cynthia Villar at talagang pag-uusapan nila kung ano ba yung kahalagahan itong ipinapasang ito ng House Bill. At sa aking palagay naman po at pagkakaalam ay talagang tuloy-tuloy naman at walang bara doon sa loob ng Senado at ganoon din sa Kongreso. So, ayun po. Ngayon, kailan po magaganap yung sinasabing debate? So parang sinasabi po ay parang yata ngayong araw. Opo.
Pero hindi ko lang po alam kung sino-sino ang sa bahagi mga kasama ng mga magsasaka ang dadalo po doon. Opo. Sa parte po ng isa pong, may malaki pong parte dito ang mga kuwangko, di ba? Sa Coconut Levy Fund. Sa tingin niyo po ba dapat na kasama sila sa debate? Sa palagay ko po ay hindi naman, sapagkat ang totoo nga nito ay yung ninalayo ng mga magsaka natin ay talagang kanila na po yun eh. Wala naman dapat pagdebatihan pa doon. Kaya lang, nagkakaroon siguro ng pagdidebate dahil doon sa pagdaan ng proseso doon sa mga komitiba o sa iba pang bagay. Opo. Sir, kayo po, okay po kayo sa ganon? Kung magkakaroon po, kung matutuloy po, kung hindi po natuloy ngayon yung debate, at kung mangyayari pa po sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon, okay po kayo doon? Na makausap ang mga kuwangko? Opo. Or kahit po yung mga parte? Tingin ko, gaya nga ng sabi ni Sir Rapi, ay ang pera yan sa mga magsasaka naman. Tingin ko wala nang dapat pag-usapan doon. Dapat yan ay ibigay na talaga sa kanila. Pero naniniwala po kayo na sa mga susunod na panahon, mapapasa inyo na talaga yung Coconut Levy Fund? Kung nagpasa ng iyo ang Pangulo, ayon sa mga kasama namin na katetext lang ngayon, ay yun nga, kung ang tono nun ay nasa tono ng mga magsasaka, ay dapat ay maibigay na yan sa kanila. Marami po bang magniniyog ang dumudulog sa inyo? Hindi lang po yung taga Quezon, taga mga ibang probinsya. Marami po ba? Ang PCA naman ay ay yung ina-identify nila kung saan yung mga new gun. Ngayon, bahagi yung Coco Levy Trust Fund na yan, yung pera, bahagi niyan, yung aming pinag-usapan, bahagi niyan yung malawakang groundworking and profiling. Tukuyin talaga nasan yung mga magninyog at nasan yung mga new gun sa ating bansa. Para ang sinasabi kasi natin, lahat ng magnyunyog. Kasi ang sinasabi nila, magnyunyog lang yung mga may tanim ng nyog. Pero ang sinasabi namin sa KM71 na ang mga magnyunyog ay ito yung mga manunungkit, ito yung mga maglulukad, ito yung mga, lahat ng yan ay parte sila ng nyugan. Sa katunayan ho, dagang ko lang yung ni Kaigay. Actually po, ang Philippine Coconut Authority po ay nagsasagawa na po ng registered farmers. So, lamang po ay hindi pala ang natatapos. Pero ang target date ho nito sa aking pagkakaalam ay hanggang ngayon lang po, yatang Abril yan, tapos na po yung sinasagawang registered farming. So, sa akin po dito at nabanggit din ni Kaigay po tungkol sa Coco Hubs. Kasi po kasi pagka nakuha natin yung Coco Levy Fund, ito po ay talagang isa sa mga nakapaloob sa utilization o paggamit ng pondo ay yung pong paglagay o paglaan ng pondo doon sa mga nais po ng mga coconut farmer natin na magkaroon sila ng mga proyekto sa bawat cluster. So katulad na po dito yung sinasagawa ngayon din ng Philippine Coconut Authority na bago dumating yung bagay na yon ay inihanda na po sila, enhance na sila sa paggagawa ng mga iba't ibang teknolohiya na pwede hong posibleng pagkakitaan po nila. Ayun po. So, ano pong masasabi niyo dun sa mga iba pang magniniyog na sinasabing dapat mapasahan nila o yung iba ba sumasang-ayon din talaga sa organisasyon niyo po? Ang sinasabi kasi nung iba, bago kasi magmarcha from Davao ay inilinaw na ito yung layunin ng magmarcha na hindi para hati-hatiin yung pera. Yung tanong mo parang gano'n parang gusto ng iba ay hati-hatiin. May mga ibang grupo na gusto nila ay hati-hatiin yan sa mga magninyog. Pero ang sinasabi nga namin sa KM71, yung perpetual lamang ang gamitin. Hindi yung the whole money, hindi yung kapital para manatili yung kapital at gamitin yung tubo niyan sa pagpapaunlad ng pangkabuhayan ng mga magsasaka at ito nga yung Coco Hub na kung saan yung sinasabi ni Sir Rapi na tuturuan silang gumawa ng mga BCO, ng virgin coconut oil, tsaka ng mga gatas na galing sa nyug, ng asukal na galing sa nyug, ng toyo o soy sauce na galing sa nyug, ay yun ay ituturo sa kanila. At meron ng isang grupo yan, yung sa Mindoro, yung Kasemco, kung saan namin ay pinunta nung kami maglakbay-aral, nag-start na sila ng ganong kabuhayan. Na meron silang virgin coconut oil at ang katunayan niya, nandoon sa Mall of Asia, ibang mga produkto nila na BCO, virgin coconut oil.
isang grupo ito, isang kooperatiba ito ng mga magnyunyug sa Mindoro Oriental yung Kasemco. At sa bahagi naman ng mga kababaihan, ay meron na rin na gumagawa ngayon ng coconut sauce. Ito ay sa pangunguna ni Nanay Ching. Siya po ay nakatira sa Davao. So, ito po ay isa na rin sa ngayon na sa Philippine Coconut Authority na sila itulungan para sa pasimula nila sa kanilang nilalayo na magkaroon ng dagdag kita. At sa katunayan, yung kanilang ginagawang coconut sauce po at yung mga coconut coffee ay isa na po ditong kausap nila ngayon ang Jollibee sa Davao. So kaya po ay kumbaga kung titingnan natin ay talagang magmo-monitor tayo, marami na rin ho ngayong mga magsakasanyog, hindi lang yung mga kalakihan at maging mga kababaihan po ay na-empower na natin sa pamagitan po nitong paggagawa ng mga iba't ibang teknolohiya mula sa buduktong nyog. Opo. Ang unusual po kasi po yung ang mga karaniwang magniniyog po ay mga kalalakihan, pero ngayon po malaki na rin po yung partisipasyon ng mga kababaihan. Malaki po sapagkat ang isa dito na binibigyan pa rin ng DE ng PCA ay talagang ma-empower po natin ang mga kababaihan. Sapagkat naniniwala rin po naman ang Philippine Coconut Authority at kung talagang magtutulong-tulong po ang lahat ng mga magsasakasanyog at ang Philippine Coconut Authority, ay hindi po tayo magtataka, talagang may mga pagkakataon po talaga na maiangat ang kabuhayan po talaga ng ating mga magsakasanyog. Kailangan lamang po ang pagkakaunawa at tulong-tulong. So, naniniwala po kayo na sa kabila ng gantong issue, yung industriya po ng coconut industry po natin ay malago pa rin po? Oo naman. Kasi tuloy-tuloy pa rin yung mga kopra. Yun nga, ang sinasabi nga namin na huwag tayong matali sa kopra. Kasi maraming produkto ang nyug na, hindi lamang kopra. Na yung sinasabi nga ni Sir Rapi, kung matitikman yung kape na gawa sa sapal ng nyug, ay napakasarap. Gayun din yung soy sauce na galing sa nyug. Kasi sinubukan namin gawin niya nung kami nandun sa Mindoro, ay talagang napakasarap at nagustuhan ng mga tao. Kaya iniisip nila, hindi din na nila itatapon yung mga sasalahin na nila, sasahurin nila at gagawin nilang sauce para kahit hindi na sila bumili sa palengke, may pansariling gamit man lamang. Opo. Last week po ay galing ako sa probinsya ng Marinduque sa bayan ng Buwak. At kung makikita po natin, nandun lahat yung mga ginagawa ng mga kababaihan na kung saan po yung buhat sa bao, marami silang ginagawang mga design. Meron silang lampshade, meron silang yung trucks, at ibang mga design. Ito po ngayon, ang dinadayo ng mga foreigner kapag nagkakaroon po ng Moriones doon. So isa po yun sa tinutulungan ng Philippine Coconut Authority. At ngayon po ay natuklasan ko rin sa probinsya ng Marinduque, sa bayan ng Buwak pa rin, meron pong gumagawa doon ng crude oil. Yung pong sapal, ginagawa itong crude oil. At ganoon din po sa bayan ng Gasan, ng Marinduque pa rin, ay meron doon gumagawa ng cooking oil. So itong mga bagay pong ito ay lahat po ito ay minomonitor natin para po sila ay maisama po doon sa mga dapat tulungan. Opo. Lalong-lalo na po doon sa mga magsasakasanyog. At yun din po, ang mga kababaihan po ay talagang binibigyan natin ng pansin. Last question na po. Matagal na po kayo na ipinaglalaban niyo po yung karapatan ng mga magniniyog pagdating po dito sa Coconut Levy Fund? Panahon pa ni Marcos yan. Opo. Na yung panahon ng martial law. Tagal. At ako'y yung mga taga-Bugsok Island, kung saan nagsimula yung hybrid na coconut, ay marami sa kanilang mga napalaya sa kanilang tirahan. Nasa ngayon ay aming nakakausap yung iba sa kanila na talagang pinalaya sila talaga ng sapilitan, ayaw sa gusto nila. Pero yun nga, nagnanais sila makabalik na sa kanilang lugar. Opo. At ayan nga po, narinig po natin ang dalawang panig ng isa sa mga tao kung saan ang komunidad nila ay patuloy na pinaglalaban ang karapatan nila para sa Coconut Levy Fund. Ako po muli si Andre Navarro at ito ang boses ng mga mamamayan.